Ang ganda ng Pilipinas, no? Paano kung tanggalin natin ang magandang musika? Oo. Maganda pa rin kaya? Tingnan nga natin. Okay? Kung ilagay natin ang totoong tunog nito, maganda pa rin kaya? Sabi niya. Ano kaya ang mga ingay na ito? Ang mga ingay na yan ay tinatawag na noise pollution. Noise pollution? Sige nga, alamin natin kung ano ang noise pollution. Tara! Isa sa pinakamaingay na bansa ang Pilipinas. Ang polusyon ng ingay o noise pollution sa Ingles ay isang uri ng polusyon na nakapagdudulot ng panganib o nakaiistorbo sa mga gawain ng tao at hayop. Maaari itong magmula sa tao, hayop, industriya, transportasyon at ilan pang bahagi ng lipunan na may kapasidad gumawa ng matindi at napakalakas na ingay. Mapapalengke man o eskwelahan, sari-saring ingay ang ating nadidinig. Kaya naman samahan nyo kami lakbayin ang mga panganib sa likod ng noise pollution. Marami ang maaaring pagmulan ng ingay sa modernong panahon. Ang polusyon ng ingay karaniwang nagmumula sa linya ng transportasyon, gaya ng busina, exhaust system ng mga tren, motorsiklo, kotse at bus. Bagamat kadalasang naisasantabi, ang epekto ng polusyon ng ingay ay napakalawak. Ang pinakapangkaraniwang na epekto nito sa kalusugan, halimbawa, ay ang pagkawala ng pandinig. Sa katunayan, ang mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na kadalasang maingay ay may problema sa pandinig at maaaring maging biktima rin ng hypertension at iba't ibang mental illness. Ano kaya masasabi ng mga mamamayan na Pilipino tungkol dito sa noise pollution? Ito ang ilang sa mga videos na nakalap namin. Good afternoon, Kuya. Tanong ko lang po kung anong oras po ba kayo madalas nag-start po na trabaho po? Kasi ang ang alas 5 nag-awal sa errand. Pero madalas po ba kayo... Pagkatapos ko mag-walis, mahal sa 8. Pwede ko pa. Madalas po ba kayo dito lang sa may Intramuros or hindi naman po? Hindi naman pa, City Hall. City Hall, paikot-ikot lang. Paikot-ikot po. So matagal na rin po kayo pedicab po? Kasi ngayon lang ulit. Ngayon na ako. Kasi may bagong cycle na din. Kaya pala. Sa mga ingay po na narinig niyo po, parang pedicab po ba kayo? Hindi pa kayo na irita po sa mga ingay po ng mga kotse? Meron kasing driver na maiit ang ulo, kasi pero mga ganun, hingayan din. Opo. Sa traffic. So parang naapektuhan po ba kayo? Like parang nakaka-stress din po ba minsan sa... nakaka-stress. Kasi hindi magpipigayan. Opo. Sa traffic ka pa. Tapos ikaw pa, sama pa yung sa'yo. Ikaw na nga yung Giveaway po. Oo. Kasi go. Sa'yo pa yung galit. Opo. So parang nakakaano din ng nakakasakit ng ulo minsan. Dito rin ako sa barangay. Dyan ako tulungan. Sige. Ayun lang po. Thank you po. Kuya, matagal ka na po ba nagtitinda ng bed po? Tagal-tagal na rin, halos 10 taon na rin. Tagal na. Madalas pa nung oras po kayo nagbubukas po ng or nagluluto na po ba kayo ng oras? Ng umaga ako. Okay po. Usually po, pag nagtitinda po kayo dito sa may malapit po sa Mupo or tabi ng kalsada, ano po yung oras na parang madalas nakanig po kayo ng maingay-ingay na po? Medyo hapon. Kasi marami
mga dumadaan sa sakyan, saka marami na rin tao, diba? Break time, ganyan. Yung sa mga ingay po na naririnig niyo po ba, hindi po ba kayo parang naiirita? Or sanayan lang naman? Hindi naman, sanay na kasi natural na daan na naman siya. Natural na may marinig mga sakyan, ganyan. So parang hindi naman kayo siguro na-stress sa mga ingay po or kahit ano po, wala namang, hindi naman po kayo naapektuhan. Hindi naman. Sige po. Thank you po sa opinion. Kuya, bilang isang estudyante at isang commuter, gaano kadalas ka mag-commute? Anong oras? Bilang estudyante, hindi natin may iwasan ng mag-commute. Araw-araw nag-commute ako para lang makaligtad ng school. And normally, ang klase ko kasi is hapon. So, umaalis ako ng bahay siguro ng mga 10 o'clock, 11, or 9. Maingay ba sa mga panahon mo? Ako kasi galing akong Baliwag. And normally, nagpapas ako. Tapos kasi hindi mo mararamdaman yung ingay kasi aircon. Tapos naka-headphones pa ako, so hindi ko naririnig kung maingay o hindi. Hindi nga natutulog pa ako. Pero pag nasa kalsada ka na, maingay. Ay, sa kalsada, oo naman, maingay talaga sa kalsada, di ba? Maingay talaga doon kasi di ba yung mga beep-beep and everything, di ba? So, paano ka na-apektuhan ng mga ganitong klase ng ingay? Kasi ako, lumaki ako dito, Pilipinas. Siguro, normal na sa akin yun. Parang, it doesn't matter na kung maingay or hindi, kasi sanay na ako. I don't know lang kung sa mga tao na sa ibang bansa lumaki tapos hindi na pupunta dito. I'm not really sure kung ano nangyayari sa kanila. Pero kung ako, sa akin, wala lang. Parang, kasi pag nag-beat-beat sila, alis sila, namilit ako, gano'n. Hindi ka ba na-stress sa klase mo ganun? Dahil sobrang ingay. Ay, minsan stress ako pag maingay. Pag may class, kung may concentrate ako. Pero pag hindi naman nag-concentrate, isa rin ako sa source ng noise. Kaya carry na. Sa tingin mo, may magagawa ka ba para ma-lessen pa yung Noise ingay sa pollution? paligid? Oo. Siguro, kung sa akin sa personal view ko, yung sa sarili ko lang, siguro, if there is no need para mag-ingay or gumawa ng something, para makagawa ng ingay, I think, tatahimik na lang ako or something like that. Pero, I'm more of, people person, so yun. Pero, in concerning naman din sa mga tao na nagda-drive or something, sa tingin ko wala akong magagawa dun kasi sila yun eh. Hindi ako sila, so yun. Maraming salamat po sa panahon. You're welcome. Bukod sa mga tao, ang polusyon ng ingay ay may malaking epekto sa mga hayop. Halimbawa, kapag malakas ang ingay sa kanilang habitat, ang kanilang mga normal na gawain gaya ng mating, pakikipag-communicate at paghahanap ng pagkain ay lubhang nagbabago, dahilan upang malagay sila sa panganib. Sa ating mga tahanan naman, ang masyadong malakas na volume ng TV at music system ng may tuturi ng polusyon sa ingay. Upang malimitahan ito, ang volume ay dapat katamtaman lamang. Ang ingay na naririnig natin araw-araw ay parte na ng ating buhay. Mga halimbawa nito ay musika, pakikipag-usap sa tao, at mga napapanood natin sa telebisyon at marami pang iba. Pero, kung ito ay nagiging sanhina ng problema o perwisyo sa ating tenga o sa ibang mang tao, ito ay tinatawag ng isang pollutant. Ito ang mga sanhi ng noise pollution. Industrialization. Mapapansin natin na sa tuwing may ginagawa para sa ating industriya ay gumagamit na ng mga malalaking makinarya para sa mga pabrika na pinagpapagawaan nito. Halos gumagamit sila ng mga malalaking equipments at ito ay naglilikha ng malakas na ingay. Bukod pa dito, meron din ibang mga kagamitan na nakalilikha din ng mga malalakas na ingay tulad ng generators, compressors, exhaust fans, grinding mills at marami pang iba. Sa makatuwid, mapapansin na nagsusuotan rin ng mga earplugs ang mga trabahador para mabawasan ang ingay na kanilang naririnig habang sila nagtatrabaho sa pabrika.
Construction activities. Dahil sa teknolohiya ngayong panahon, marami na rin ang mga nagawang equipment para sa pagbubuo ng mga building, pagbubuo ng bahay, flyovers at iba pa. Dahil sa malalaki itong mga equipment na ito rin ay nagbibigay ng mga malalakas na ingay. Ang mga halimbawa nito ay mga jackhammer, drills, at marami pang iba. Isa sa pinakasanhi ng noise pollution ay ang transportasyon. Halos lahat ata tayo ay nakita na at narinig ang sinasabi ko. Pagbusina pala ng mga sasakyan sa kalsada ay isa na sa sanhi ng noise pollution. Pati na rin ang tunog ng eroplanong palipad at pababa na ng paliparan ay nakakaapekto din lalo na sa mga taong nakatira malapit sa paliparan. Marahil ay hindi natin napapansin pero aminin mo, naiirita ka rin sa mga tunog na naririnig mo sa kalsada. Ngayong alam na natin ang mga sanhi ng noise pollution, ano naman kaya ang magiging epekto nito sa ating mga tao? Una-una ay ang pagkakaroon ng problema sa pandinig. Ang ating mga tenga ay may limitasyon sa kung ano man ang kanyang maririnig. Kapag ito ay log pa sa kanyang limitasyon, maaring ito ay humina o maaring mawalan ito ng pandinig. Cardiovascular issues. Ayon sa isang eksperto, kapag ang isang tao daw ay nakakarinig ng mga high-intensity na ingay, maaaring makapagpataas din daw ito ng high blood pressure at ang pagbilis ng tibok ng puso. Isa pang epekto ng noise pollution ay ang komunikasyon. Marahil ay hindi natin ito mapapansin, pero kapag sa sobrang ingay, ay may hirapan tayo makipag-communicate sa ating mga kausap. At dahil dito, magkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan o minsan pa nga'y pag-aaway dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ang pagtahol ng aso ang posible daw na dahilan ng krimen na ito. Alas 9 ng umaga nang kunin ni Michael Guzzo ang kanyang pump-action shotgun at lumabas sa likod ng kanyang townhouse sa Phoenix, Arizona. Dumiretso ito sa beranda ng kanyang kapitbahay at binaril ang 66-year-old na si Bruce Moore at ang son-in-law nito na si Michael Moore, 42. Bumalik si Guzzo sa kanyang bahay, lumabas sa pinto sa harapan at pinasok ang bahay ng biktima. Dito ay binaril niya ang 36-year-old na asawa ni Moore at ang kanilang 17-year-old na anak na lalaking si Shannon at ang dalawa nilang aso. Nagpaputok din ng 2 beses si Guzzo sa pintuan ng isa pang townhouse bago niya pinatay ang kanyang sarili. Mag-isang naninirahan sa townhouse si Guzzo at walang criminal record bukod sa isang drunk driving offense noong 1980s. Nalaman natin na ang noise pollution ay isang problema hindi maaaring maliitin. Ito ay nakapagpapahamak hindi lang sa kalusugan ng tao, pero pati na rin sa kalusugan ng hayop at sa integridad ng struktura. Kaiba nito sa ibang uri ng polusyon, ito ay hindi nag-accumulate at madali maibsan. Delikado ang noise pollution. Kulang sa awareness ang mga taong naapekto nito. Ngayong nalaman natin ang pwede nitong madulot, gumawa tayo ng sarili nating hakbang upang maibsan ang problemang noise pollution. Alam mo na dapat seryosohin ang noise pollution. Na hindi porket hindi mo ito nakikita o nararamdaman, ay hindi mo ito dapat seryosohin. Tandaan natin na ang tenga ay isa sa pinakamahalagang parte ng tao. Sapagkat nakakakita ka man o nakakaramdam, iba pa rin ang may pinakikinggan. Boom! Panis! Boom!